Ginawa daw akong katulong ng asawa ko. Nagtrending yung mini-vlog ko kahapon dito sa Facebook at kahit sa TikTok. Ito yung sinabi ng isang nag-comment dun sa TikTok ko. Ang sabi niya dito, ginawa kang katulong. Tapos may nag-comment at nag-reply naman siya ng iba ang housewife sa katulong. Tapos nag-reply siya ulit na bakit ko daw ginawa lahat yung mga gawaing bahay, bakit daw wala ba akong katulong. Meron din nag-comment dito sa Facebook na ang sabi niya, intindihin ko naman daw yung sarili ko at wag puro yung asawa ko. Hindi ka katulong, asawa ka. Sa mga comment, maraming salamat po sa inyo. Alam nyo po, dito sa Japan, hindi uso ang katulong. Japan man, Pilipinas, normal lang po yan na ang asawang babae ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Sa atin sa Pilipinas, kapag may pera ka, ay pwede kang kumuha ng katulong. Pero dito po sa Japan, hindi po uso ang katulong dito. Dahil wala naman po akong trabaho, kaya ako na lang yung maglilinis ng bahay namin. Asawa ko po ang laging nasa trabaho at ako naman ang laging nasa bahay. Siyempre, tulungan po kami ng asawa ko. Siya yung naghahanap buhay para meron kaming pambili ng mga pagkain at ako naman dito sa bahay. Okay lang naman po sa akin kahit sabihin nyo na ginawa kong katulong ng asawa ko. Kasi alam ko naman sa sarili ko at alam naman ng asawa ko na hindi ganun. Iba po kasi ang lahi ng mga Hapon sa lahi nating mga Pilipino. Ang mga Hapon, maalaga po yung mga yan sa pamilya. Maasikaso at masipag sa mga gawaing bahay, lalong-lalo na yung mga babaeng Hapon. Dito po sa Japan, kapag nakapag-asawa ka ng Hapon tapos wala kang trabaho, matik sa'yo po talaga lahat ng mga gawaing bahay. Hindi naman po pwede na iasa namin sa ibang tao dahil bahay namin to. Mahirap po talaga ang mga gawaing bahay. Syempre, kailangan ko pong linisin tong bahay namin dahil ayaw ko naman po na magulo. Gusto ko po kasi pag uwi ng asawa kong Hapon, maganda at malinis na yung bahay namin. Gusto ko din na malinis na yung bahay at wala na akong gagawin kapag gagawa na ako ng mga mini vlogs ko. Yung kagaya ko na housewife dito sa Japan, hindi ko po iniisip na para akong katulong dito sa Japan. Kasi pamilya ko at sariling bahay naman namin itong nililinisan namin. Normal na lang po yun sa isang bahay, 'di ba? Kailangan nating linisan yung bahay natin. Kapag po ba ginawa mo lahat yung mga gawaing bahay, ibig sabihin po ba nun katulong ka na? Yan po yung iniisip ng iba kapag nandito ka sa ibang bansa at meron kang asawang ibang lahi. Masaya at gustong-gusto ko po yung ginagawa ko. Ayoko naman po sabihin ng iba dyan ang ganda-ganda ko tapos madumi yung bahay namin. Char! Joke lang po, pinapatawa ko lang kayo. Alam nyo po ba kahit hindi sabihin ng asawa kong Hapon na appreciate niya yung mga ginagawa ko. Yung ibang Hapon, hindi po kasi sila showy. Sobrang pagod na pagod po kasi yung asawa ko sa trabaho. Kaya ang gusto ko kapag umuwi siya ng bahay namin, meron siyang dadatnan na malinis na bahay at masarap na pagkain. Kaya ako na pinagsisilbihan ko yung pamilya ko. Ako naman po yung palagi ako nagti-TikTok tapos ang dumi-dumi ng bahay namin. Diba ang dugyot no? Kaya dapat yung iba sa atin habang wala pa tayong asawa, kailangan matuto na tayo sa mga gawaing bahay. Kasi pagdating ng panahon, kapag meron ka ng asawa, lahat ng gawaing bahay, matik yan, ikaw ang gagawa. Sa mga nagsasabi po, na unahin ko naman yung sarili ko, wag puro yung asawa ko, ay maraming salamat po. Actually po, marami akong oras para sa sarili ko. Wag din po kayo mag-alala kasi hindi po ako pinapabayaan ng asawa ko. Kakain at nabibili ko naman yung mga gusto ko. Sobrang proud na proud po ako sa mga kagaya kong housewife na ginagawa po ang lahat para sa pamilya. Hindi madali ang maging housewife pero kayanin natin para sa kanila. Wag na lang po nating isipin yung mga sinasabi ng iba. So yun lang po, maraming salamat po sa panonood. Mabuhay ang lahat ng mga housewife dito sa buong mundo.